Master Fu, narito na po siya. Hubarin mo ang damit mo. Sige na, lumabas na kayong lahat. Balita ko ay 500 babae ang hinahanap ni Master Fu buwan-buwan, pero wala naman siyang ginagawa. Pinapaalis lang niya sila. Ano kayang klaseng babae talaga ang hinahanap niya? Lakas ng loob mong mag-usisa tungkol kay Master Fu? Gusto mo na bang mamatay? Master, nahanap na namin ang lahat ng babae sa iba't ibang lugar, pero hindi pa rin namin mahanap. Ang babaeng sinasabi mong may pulang nunal sa bandang Balagat. Ang babaeng may pulang nunal sa Balagat, siya ang tanging may katawang puro yin sa mundong ito. Master Fu, ang iyong bazi ay purong yang. Kaya dapat kang makipagtalik sa isang babaeng may katawang puro yin para mawala ang lason ng yang sa loob ng katawan mo. Kung hindi, hindi mo na malalampasan ang bisperas ng bagong taon sa taong ito. Si Yue, kumusta na ang pag-aaral mo sa health brochure para sa libreng gamutan? Direktor Wang, tapos na po akong magligpit. Mauuna na po ako. Bakit ka nagmamadali? Ayaw mo ba? Pupunta ako sa bahay niyo bukas para formal na hingin ang kamay mo. Qinfeng, halika rito. Tawagin mo ang master. Bilis! Masusunod po. Ginoo, anong nangyari sa inyo? Ginoo, may masakit ba sa inyo? Nurse po ako. Lumayas Magtiwala ka. kayo sa akin. Nurse po ako. Kausap kita. Hindi ka ba nakakaintindi? Kapag sumumpong ang lason ng apoy ng yang, kailangan mo lang makipaglapit sa isang babaeng may purong yin para ito ay humupa. Bastos. Master Fu, maayos lang po ba kayo? Papunta na rito si Master Wuxu. Hanapin niyo siya para sa akin. Bilisan niyo. Dali. Bilis! Direktor Wang, kayo na po ang bahala sa kasal nyo ni Shi Yue. Kung kailan nyo gustong magpakasal, doon tayo magpapakasal. Mabuti, mabuti. Anong kasal? Direktor Wang, ilang beses ko na pong sinabi sa inyo na hindi tayo bagay sa isa't isa. Hinding-hindi ako magpapakasal sa inyo. Kayong mga babae, kung kailan nyo sinasabing ayaw nyo, iyon ang mas gusto nyo sa totoo lang. Normal lang na mahiya ang isang bata. Aalagaan kitang mabuti. Ikaw talaga. Shi Yue, swerte mo at nagustuhan ka ni Direktor Wang. Nagpadala na siya ng 680,000 piso bilang dote. Ano pa ba ang inirereklamo mo? Gusto mo ba ang swerteng ito para sa sarili mo? Nakuha mo na ang dote. Alam ba ito ng tatay ko? Hinding-hindi papayag ang tatay ko kapag nalaman niya ito. Ano naman ang silbi ng tatay mo? Kahit siya ay kailangang sumunod sa akin. Tama yun, ate. Si Direktor Wang, kahit na mahigit 60 taong gulang na siya, at 3 beses nang nabiyudo, pero kung gusto mong makakuha ng internship certificate para makapagtapos, hindi ba't kailangan mo pa rin siya? Sa huli, ikaw pa rin ang nakinabang dito. Kung hindi lang dahil sa bata ka pa at kaya mong manganak ng isang lalaki, hindi ako gagastos ng 680,000 piso para lang pakasalan ka. Ang iyong ina ay ibinigay na sa akin ang iyong ID. Kaya bilisan mo at sumama ka na sa akin para magparehistro. Sasama ka man sa ayaw at sa gusto mo, kailangang pumunta ka ngayon.
Director Wang. Ang lahat ng ito ay mga dote mula kay Fu Hanchuan, si Master Fu, para sa pamilyang Shi. Puhan Chuan? Sinabi mo na ito ay galing kay Master Fu. Naregalo sa pamamanhikan? Siya ba ang prinsipe ng sirkulo ng Beijing na si Fu Hanchuan, si Master Fu? Tama. Nay, siguradong nagustuhan ako ni Master Fu noong nakaraang eleksyon. Napakabuti niyan. Kung ganoon ang ating si Jenjen ay magiging batang madam na sa hinaharap. Shi Yue, nakikita mo ba iyon? Ang katulad ko lang na si Shi Zhenzhen na may magandang kapalaran ang makakaakyat agad sa mataas na lipunan. Ikaw, bulag na si Director Wang para magustuhan ka. Ikaw nasalot ka. Anong ginagawa mo pa rito? Pumunta ka na at magpakasal kay Director Wang. Huwag mong guluhin ang swerte ng ating si Jensen. Kahit anong mangyari, hindi ako magpapakasal kay Director Wang. Walang hiya kang babae ka. Gusto mo pang tumakas? Nay, harangin mo siya. Inuutusan kita ngayon sa ngalan ng batang madam ng grupong Fu na magpakasal na agad. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Tigil! Master Fu, narito na po kayo. Siya pala iyon. Master Fu, handa akong magpakasal sa inyo. Paano mo nalaman na ang taong pakakasalan ko ay siya? Master Fu, ako ang huling nakakita sa iyo noon. Ay, hindi siya. Master Fu, Tama na. Aalis na tayo. Hindi. Hindi ako magpapakasal. Sige. Kung gayon, bukas ay ipagkakasundo kita kay Director Wang para sa inyong kasal. Ano sa tingin mo? Huwag po. Paano kung gamitin ko muna si Master Fu para takasan ang direktor na iyon para hindi na ako mapilit ng aking madrasta na magpakasal? Maluwalhating pagbati, Master Fu. Sa wakas ay natagpuan na rin ang babaeng may 8 karakter na purong yin. Ang gabi ng bisperas ng bagong taon ay sakto sa paglitaw ng blood moon. Kapag nagsama kayo sa gabi ng bisperas, ay siguradong mawawala ang laso ng yang sa iyong katawan. Ngunit, sadyang magkasalungat ang purong yin at purong yang. Pagkatapos ninyong magsiping ni Shiyu, ay maaaring mapinsala ang daloy ng kanyang enerhiya o sa pinakamalala ay mamamatay siya. Ipaghanda mo ang babaeng iyon ng isang magandang libingan. Master Fu. Ako. Nagdesisyon lang akong sumama sa inyo pabalik kanina. Dahil ayaw kong magpakasal sa Direktor Wang na yun. Hindi dahil gusto kong magpakasal sa inyo. Pirmahan mo to. Kasunduan sa kasal? Master Fu, nagbibiro lang kayo, di ba? Hindi man lang tayo magkakilala dati at lalong walang nararamdaman sa isa't isa. Paano tayo basta-basta magpapakasal ng ganito? Ang kasunduan sa kasal na ito ay para sa 7 araw lang. Pagkatapos ng 7 araw, magdidiborsyo tayo. At bibigyan kita ng 800 milyong piso bilang kabayaran. Bakit? Huwag ka ng maraming satsat. Pirmahan mo. Pirmahan mo na to.
Kundi, hindi ko alam kung ano ang magagawa ko. Tutal, mag-asawa lang naman kami sa loob ng 7 araw. Kapag nakuha ko na ang pambayad sa diborsyo, makakatakas na rin ako sa kontrol ng pamilya ng madrasta ko. Pipirma ako. Hello, President. Hello, Shiyue. Magsisimula na ang graduation ceremony. Inaayos na ang pagkakasunod-sunod para sa diploma. Nasaan ka na ba? Pasensya na, President. May nakalimutan lang akong asikasuhin kanina. Papunta na ako riyan. Welcome sa inyong lahat sa ating graduation ceremony ngayong araw. At ngayon, ang mga estudyanteng aakyat sa entablado para sa kanilang diploma ay sina Shi Yue, Limeng at Wang Shui. Ito ang diploma mo. Salamat po, Principal. Shi Yue, magsisimula na ang magandang palabas. Hindi ba si Shiyue, ang babaeng yan sa malaking screen? Shi Yue, kaya naman pala naging top intern ka. Dahil pala ang matataas mong grado ay nakuha mo lang sa pakikipagtalik sa direktor ng departamento. Ano? Nakikipagtalik sa direktor para sa matataas na grado? Napaka-unfair naman yan para sa aming mga nagsisikap sa internship. Diyos ko, mukhang lampas 60 taong gulang na ang matandang lalaking iyon. Ang makipagtalik sa ganoong katandang lalaki, hindi ba siya natatakot na mahulog ang pustiso nito sa bibig niya habang naghahalikan sila? Sa paaralan natin, paano nagkaroon ng estudyanteng katulad mo? Nakikipagtalik para lang sa diploma, anong pinagkaiba niyan sa isang puta? Hindi ako nakipagtalik sa kanya. Ang larawang ito. Shi Zhenshan. Sinisiraan mo ako. Kung wala kayong relasyon ni Director Wang, bakit siya pupunta sa bahay natin para mamanhikan? Mga kaklase, ang babae sa litratong ito ay ang nanay ko at madrasta rin ni Shi Yue. Noong kahapon lang, nagdala si Director Wang ng 680,000 piso bilang dot para personal na mamanhikan at ang gusto niyang pakasalan ay ang ating kaklaseng si Shi Yu. Sinasabi mong wala kayong relasyon pero magpapakasal na kayo. Shi Yue, napaka-plastic mo talaga. Grabe, magpapakasal na sila agad. Baka naman, buntis na siya sa anak ng matandang iyon? Sigurado iyan. Ang isang malanding katulad niya ay hindi karapat-dapat na manatili sa paaralan natin. Umuwi ka na lang at doon mag-anak. Inagaw mo pa sa akin si Master Fu, hayop ka. Deserve mong laitin ang lahat ng tao. Patalsikin siya. Patalsikin siya. Patalsikin siya. Shi Yue, dahil sa masamang asal mo nung internship, kanselado na ang iyong pagtatapos. Principal, maniwala po kayo sa akin. Ito. Lumayas ka. Shi Yue, nandiyan na ang lahat ng ebidensya pero nagagawa mo pa rin magsinungaling. Kung ang nasa litrato ay hindi si Director Wang, sino pa ba ang mamanhikan sa iyo? Ako yon. Si Master Fu. Bakit kaya pupunta rito si Master Fu sa graduation ceremony natin? Ang Master Fu ay isa sa mga shareholder ng school natin. Siguradong nandito siya para sipain ang malanding Shi Yue na iyan. Bakit nandito si Fu Hanchuan? Ibig bang sabihin nito ay nandito talaga siya para patalsikin ako? Master Fu, bakit po kayo napadalaw? Pinag-uusapan po namin. Ang tungkol sa pag-akit ni Shi Yue sa department head noong internship niya. Hindi maaaring peke ang mga litratong iyon. Master Fu, nandito po pala kayo. Tuloy po kayo. Huwag po kayong mag-alala, Master Fu. Ang mga estudyanteng katulad ni Shi Yue na sumisira sa dangal ng paaralan ay aaksyonan namin ng seryoso. Ano pang tinatayo tayo mo riyan? Layas. Panahon na yata para palitan ng principal? Ano po bang kinalaman ko rito?
Si Shi Yue ay asawa ko ni Fu Hanchuan. Nakabalik na pala si Kuya. Hindi ba at malapit na ang kasal? Ang regalo sa kasal ay naihanda ko na para sa iyo. Tingnan mo. Tingnan mo ito. Ito na ba ang hipag ko? Huwag kang mag-alala. Ang dalawang set ng damit na pamburol na ito ay sadyang ginawa ayon sa sukat ninyong dalawa. Damit pamburol? Kuya, hindi mo ba sinabi kay hipag? Ang katawan niyang ito na punong-puno ng enerhiyang yang, sarami ng lason ng yang na naipon sa loob ng maraming taon, hindi na siya aabot pa sa bisperas ng bagong taon. Ano? Hindi na aabot sa bisperas ng bagong taon? Halika rito. Kasya naman. Kasya nga. Subukan mo. Huwag kang mag-alala. Naihanda ko na ang libingan para sa iyo. Itago mo na lang ang damit pamburol na iyan para sa sarili mo. Fu Hanchuan, hindi sigurado kung sino sa atin ang mauunang mamatay. Maghintay ka lang. Sige. Maghihintay ako. Layas. Maghintay ka lang. Ang kasunduang ito sa kasal ay para sa 7 araw lamang. Pagkatapos ng 7 araw ay magdidiborsyo tayo at bibigyan kita ng 780 milyong piso bilang kabayaran. Master Fu, itinakda mo ba ang petsa ng kasal natin? Sa bisperas ng bagong taon dahil hanggang doon na lang ang itatagal ng buhay mo? Kapag nagsama na kayo ni Shi Yue sa kama, sa pinakamababa ay mapipinsala ang daloy ng kanyang enerhiya at sa pinakamalala naman ay mamamatay siya. Ang mga bagay na hindi dapat itanong ay huwag mo nang itanong. Naintindihan ko. Teka lang. Anong nangyari sa'yo, Master Fu? Basta't sa bisperas ng bagong taon ay makipagtalik kayo, siguradong mawawala ang lahat ng lason ng yang sa loob ng katawan ninyo. Master Fu, ang lason ng yang sa katawan ninyo ay hindi na makakapaghintay pa. Ngayong bisperas ng bagong taon, kailangan ninyong makasama sa kama si Shi Yue. Sa bisperas ng bagong taon, magsasama sa kama. Master Fu, ginawa ninyo ang lahat para mahanap ang may katawang full yin para lang malunasan ang lason sa inyong katawan, hindi ba? Ngayon, dahil si Shi Yu ay nagkataong may katawang full yin, hindi mo na dapat ipagpaliban pa ang inyong pagtatalik. Katawang full yin. Kaya ko palang gamutin ang lason sa katawan ni Master Fu. Kagalang-galang ang inyong katayuan. Marami kayong dakilang magagawa. Nararapat lamang na mabuhay kayo ng matagal. Habang ang Shi Yue na iyon ay isa lamang mahirap na nurse. Isa lamang siyang hamak na tao sa mundong ito. Hindi nyo na kailangan pang mag-alala ng labis tungkol sa kanya. Alam ko. Binibigyan ko lang siya ng oras para makapag-adjust. Mabuti naman kung ganoon.
Akala ko kasi ay nag-aalala si Master Fu na pagkatapos ninyong magtalik ni Shiyu ay baka si Shiyue ay... Ang ibig kong sabihin, hindi na kayo pwedeng maghintay pa. Dahil kung hindi, ay malalagay sa panganib ang inyong buhay sa anumang oras. Kaya pala nagpakasal sa akin si Fu Hanchuan dahil ang pagsasama namin sa kama ang makakapagligtas sa buhay niya. Bisperas ng bagong taon. Si Shiyue ang asawa ni Fu Hanchuan. Kailangan ko ba talagang makipag-ano sa kanya? Master Fu, hindi pa ako nakakapagpasalamat ng maayos sa inyo sa pagtulong ninyo sa akin noong graduation ceremony. Hindi ko rin alam kung ano ang magandang iregalo. Malamig na ang panahon, kaya ipinaghabi kita ng scarf. Huwag na. Ginawa ko lang iyon. Dahil ayokong mapahiya mo ako habang kasal pa tayo. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa. Sige. Pakitingnan na lang ito. Sana ay manatili kang ligtas. At masaya. Master Fu? Para sa sementeryong inihahanda para kay Madam, nakapili na ako ng 4. Pakitingnan po ninyo. Pumili ka na lang ng isa. Saan mo gusto? Gusto ko ang lugar na ito. Maganda iyan. Swerte ka. Master Fu, pinapili mo ako ng lugar na gusto ko para ba mag-honeymoon tayong dalawa? Master Fu, bisperas ng bagong taon na ngayong gabi, ayon sa mga bituin, sa sandaling tumunog ang kampana ng hating gabi, ay mismong gabi ng Blood Moon. Dapat ay sa mismong oras na ito ay sipingan nyo na si Shiyue. Hindi ko rin alam kung ano ang magandang iregalo. Lumalamig na ang panahon. Ipinaghabi kita ng isang scarf. Sana ay maging ligtas ka at maligaya. Master Fu, ikaw at si Shiyue ay itinadhana na isa lang ang maaaring mabuhay. Kung sino ang mabubuhay o mamamatay, kayo na ang magpasya. Nasaan si Mrs.? Hindi pa po bumabalik si Mrs. pagkatapos ng trabaho ngayong araw at hindi rin po niya sinabi sa amin kung saan siya pupunta. Nitong mga nakaraang araw, lagi siyang umaalis ng maaga at umuuwi ng gabi. Nitong mga nakaraang araw? Simula noong huling bumisita si Master Wuxu, madalas nang lumabas si Mrs. Pero bisperas ng bagong taon na yon, siguradong kanina pa siya tapos sa trabaho. Hindi ko alam kung bakit hindi pa rin siya bumabalik. Umalis ka na muna. Ngayong gabi ay ang bisperas ng bagong taon. Kailangan mong sipingan si Shiyue sa oras na ito. Posible kayang ayaw niyang sipingan ako. Kaya natakot siya at tumakas? Kinfeng, hanapin mo agad ang lokasyon ni Mrs. Master Fu, base sa ipinapakita ng lokasyon, nasa loob ng maliit na bahay na ito si Mrs. Pupunta na ako para hulihin siya at ibalik dito.
Master Fu. Fu Hanchuan. Sana ay humaba ang iyong buhay. G. Fu Hanchuan. At maging ligtas habang buhay. Ang huli naman, ay ikaw na ang magsulat. Magkakatotoo ang lahat. Anong ginagawa natin dito? Hindi ba't sinabi mo, nahayaan akong pumili ng lugar na gusto ko? Alam kong may isang napakamahimalang templo malapit dito, kaya gusto kong ipagdasal ang iyong kapakanan. Kaya naman pala, ito ang pinili mong lugar. Master Fu, hindi na makakapaghintay pa ang lason ng yang sa loob ng iyong katawan. Sa bisperas ng bagong taon, kailangan mong makasiping si Shi Yue. Bisperas ng bagong taon ngayon. Mayroon akong regalo para sa iyo. Sa sandaling tumunog ang kampana ng hating gabi, ay siya ring gabi ng Blood Moon. Dapat ay sa mismong oras na ito, kayo magsiping ni Shi Yue. Pagkatapos ninyong magsiping ni Shiyu ay maaaring mapinsala ang kanyang daloy ng enerhiya o kaya naman ay mauwi sa kanyang kamatayan. Master Fu, itinakda ng tadhana na isa lang sa inyo ni Shiyu ang mabubuhay. Kung sino ang mabubuhay at mamamatay ay nasa sa inyo na ang desisyon. Fu Hanchuan, dapat mabuhay ka ng matagal. Manigong bagong taon, asawa ko. Ano ang tinawag mo sa akin? Asawa ko. Hindi ka karapat-dapat na tawagin ako ng ganyan. Hindi ba't sinabi mo na ang pagtatalik ay makakagamot sa sakit mo? Ganoon mo ba ako kadiri? Ano? Hindi ba kayo nagsama ni Shi Yue kagabi? Master Fu, hindi ba't nakapagdesisyon ka na isakripisyo si Shi Yue para iligtas ang sarili mo? At saka, ang aking mga karayom ay kaya na lang pahabain ang buhay mo ng 10 araw. Bakit bigla kang nagbago? Kaya humanap ka ng paraan para pareho kaming mabuhay. Paraan para parehong mabuhay? Imposible yan. Wala talagang paraan sa mundong ito para pareho kayong mabuhay. Hindi ako nagtatanong sa iyo, kundi dapat mo siyang panatilihing buhay. Kung hindi,
Dahil diring-diri siya sa akin, wala na ring rason para gamutin ko pa siya. Mas mabuting makipag-divorce na tayo ngayon. Aalis na ako pagkatapos ng divorce. Saan ka pupunta? Ano naman ang pakialam mo? Divorce? Bakit, ano pa ba? Hanggang bisperas ng bagong taon lang ang bisa ng kasal natin. Dahil tapos na ang bisperas ng bagong taon, dapat na nating tapusin ito. Ikaw, Hindi ako pumapayag. Master Fu, alam kong pinakasalan mo lang ako dahil sa espesyal kong pangangatawan na makakagamot sa sakit mo. Pero kagabi, dahil diring-diri ka naman sa akin, mas mabuting tapusin na natin agad ang kasal na ito. Kagabi ako? Anong ginagawa mo? Basta't wala ang pahintulot ko? Hindi ka pwedeng lumayo sa akin kahit isang hakbang. Ang taong ito, siya ang ayaw makipag-divorce. At siya rin ang ayaw humawak sa akin. Ano ba talaga ang gusto niyang mangyari? Tiyak na matutuwa si Kuya Han Chuan kapag nalaman niyang napaaga ang uwi ko sa bansa. Madam, sabi ni Master Fu ay hindi kayo maaring umalis nang wala ang utos niya. Madam? Binibining Lin, naparito ka ba para hanapin si Master Fu? Kakaalis lang niya. Hello po, sino po sila? Binibining Lin, hindi niyo pa ba alam? Habang nasa abroad kayo ay nag-asawa na si Master Fu. Siya si Shi Yue, ang asawa ni Master Fu. Kumusta po, Binibining Lin? Anak, anong nangyari sa'yo? Ang sakit, ma. Ang hayop na Fu Hanchuan na iyan, napakasama ng ginawa niya sa sarili niyang kapatid. Bakit hindi pa ba siya mamatay? Sinasabi ko sa iyo itong si Fu Hanchuan, isang walang hiya na hindi lumalapit sa mga babae. Bakit bigla na lang niyang naisipang magpakasal? At saka, mamamatay na rin naman siya. Iniisip pa niya ang mga bagay na ito. Nabalitaan ko na naghahanap si Fu Hanchuan ng katawang Pure Yin para makatulong sa pagtanggal ng yang poison. Ang babaeng bigla niyang pinakasalan, baka siya na nga iyon. Tita, Hindi ba sabi mo sa summer ka pa babalik ng bansa? Bakit bigla kang napaaga ng uwi? gusto ko lang bumalik ng biglaan para sorpresahin si Kuyang Han Chuan ng palihim. Sino bang mag-aakala na pagbalik ko ay mabalitaan kong kasal na siya? Tita, ang babaeng nagngangalang Shi Yue, sino ba talaga siya? Bakit parang hindi ko man lang siya narinig dati? Bakit nagpakasal sa kanya si Kuyang Han Chuan? Upo ka muna. Sino bang nakakaalam? Itong si Hanchuan, hindi man lang nagsabi sa amin. Ang babaeng si Yue na iyon, hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya para lang makasama sa kama si Hanchuan. Kaya napilitan si Hanchuan na pakasalan siya. Talaga bang nangyari ang ganoong bagay? Siyempre naman. Kung hindi, bakit pakakasalan ni Hanchuan ang isang probinsyana? At isa pa, ang napupusuan naming manugang sa pamilyang Fu ay ikaw lang, Ying-Ying. Nga pala, Ying-Ying, bukas ay ang ikalawang araw ng bagong taon. Darating ang lahat ng mga kamag-anak at kaibigan ng pamilyang Fu sa lumang mansyon para bumati. Ang lahat ng mga tao rito ay susuportahan ka na maging asawa ng kuya ko. Hindi ba? Tama-tama. Para makasiguro tayo, kahit pa ang Shi Yue na iyon ay may katawang Kuan Yin, kailangan ko pa rin siyang iligpit. Nanay Wang, Ginang, si Binibining Lin kahapon. Sino ba siya? siya ang anak ng pamilyang Lin na si Lin Yingying. Bata pa lang siya ay mahilig na siyang sumunod kay Master Fu. Sabi pa nga noon ng mga tao sa pamilya ni Master Fu na ang magiging asawa ni Master Fu sa hinaharap ay siguradong walang iba kundi si Binibining Lin. Hindi kaya dahil kay Lin Yingying kaya ayaw akong hawakan ni Fu Hanchuan? Ngayon ang ikalawang araw ng bagong taon. Sumama ka sa akin sa lumang bahay para bumati sa kanila ng bagong taon. Nakabalik na ang iyong Binibining Lin? Kailangan pa ba talagang pumunta ako? Anong binibining, Lin? Si Lin Yingying, syempre. Hindi ba dahil sa kanya kaya ayaw mong... Walang kinalaman ang tungkol sa atin sa kanila. Makinig kang mabuti. Ikaw ang asawa ko ngayong si Fu Hanchuan. Anong asawa? Hindi ba't gusto lang niya na pagalingin ko siya? Hayaan na lang. Kapag napagaling na ang sakit niya, maaari na kaming maghiwalay. Ate, mag-isa ka lang bang pumunta? Hindi ka ba sinamahan ni Kuyang Han Chuan? May biglaan siyang ginagawa. Nauna na akong pumunta rito. Nandito ka rin ba para bumati sa pamilyang Fu? Oo naman. Taon-taon tuwing ikalawang araw ng bagong taon, isinasama ako ni Kuyang Han Chuan sa lumang bahay para bumati. Ying-Ying. Tita, Ying-Ying, nandito ka na pala. Malamig sa labas. Halika, pasok ka. maligayang bagong taon, tita. Ito po ang regalo ko para sa inyo ngayong bagong taon. Napakabait talaga ni Ying-Ying. Halika na. Ikaw ang asawa ni Fu Hanchuan, di ba? Bakit ka pa nakatayo riyan? Pumasok ka na rin.
Sa wakas ay nakabalik na si Yingying sa bansa. Kailan nyo ba? Planong magpakasal ni Han Chuan ngayong nagbalik ka na? Lahat kami ay naghihintay na makainom sa inyong kasal. Tama, dapat na ngang mapabilang si Yingying sa pamilyang Fu bilang isang manugang. Tita, hindi nyo pa alam na si Kuyang Han Chuan ay may asawa na. Siya ang babaeng pinakasalan ni Kuyang Han Chuan na si Shi Yue. Magandang araw po sa inyong lahat. Halika kayo rito. Maupo muna kayo. Saan ba nanggaling ang probinsya ng iyan? Gutom na yata si Han Chuan, kahit ano ay pinapatulan na niya. Dahil asawa ka na ng anak ko sa pamilyang Fu, dapat kang sumunod sa aming mga tradisyon. Bilang bagong manugang na nagbibigay galang ngayong bagong taon, magsilbi ka muna ng tsaa para sa mga nakatatanda. Opo. Sandali lang. Ito ang pangalawang ina ni Han Chuan. Siya ang biyenan mo kaya. Pagsilbihan mo muna siya ng 3 baso. Tian Yu. Hipag, ang unang basong ito ay para sa nanay ko. Hawakan mo itong mabuti. Ikaw na salot ka. Nagbabasag ka sa mismong araw ng bagong taon. Gusto mo bang isumpa ang pamilyang Fu na mawasak ang pamilya at magkawatak-watak? Wala talagang pinag-aralan. Totoo yan. Hindi po ganoon ang ibig kong sabihin. Biyanan, masyadong mainit ang tubig. Ang mainit na tubig ay simbolo ng masaganang pamumuhay at pag-asenso ng negosyo ng pamilyang Fu. O baka naman talaga gusto mong malugi ang aming pamilya? Hindi po ganoon ang ibig kong sabihin. Hindi raw? Kung hindi ay hawakan mo itong mabuti. Kunin mo. Mag-ingat ka dahil napakainit ng tubig na ito. Nasaan na ang asawa ko? Malamang ay nasa lumang mansyon na ang ginang. Master Fu, mayroon pa po kayong isang napakahalagang... Kansilahin ang lahat. Pumunta tayo sa lumang mansyon. Nanay, uminom po kayo ng tsaa. Hayaan mo na yan. Hindi mo man lang mahawakan ng maayos ang tsaa. Lumuhod ka na lang at magmano sa mga nakatatanda ngayong bagong taon. Ito ang tiyuhin ni Han Chuan. Unahan mo siyang bigyan ng 3 kautaw. Tiyuhin. Nanay, itong unan na ito ay parang may kakaiba sa loob. Ito, nanay? Sinasabi ko na sa'yo, kung gusto mong pumasok sa pamilyang Fu, dapat mong sundin ang mga patakaran ng pamilyang Fu. Ang una na ito na may 1,000 pako ay pamana pa ng pamilyang Fu na espesyal na sumusubok sa mga bagong manugang. Kung sila ba ay susunod sa lahat ng utos ng pamilyang Fu. Ang ganitong uri ng babae, ang siyang karapat-dapat maging young madam ng pamilyang Fu. Tama iyan. Noong araw, kaming mga manugang ng pamilyang Fu ay lumuhod din sa unan na may mga pako at walang sinuman ang nagreklamo. Hindi ko akalain na hamak na babaeng taga-bundok ka na maarte pa. Totoo yan, di ba? Simpleng patakaran lang ay hindi mo na kaya. Tapos gusto mo pang maging manugang ng pamilyang Fu. Sa tingin ko nga, sinasadya mong hiyain si Han Chuan. Tama po sila ate. Kung hindi ka luluhod, mapapahiya lang si Kuyang Han Chuan. Maraming kamag-anak ang nandito ngayon. Hindi mo naman siguro hahayaang mapintasan si Kuyang Han Chuan ng lahat, di ba? Maraming babae ang gustong pumasok sa pamilyang Fu. Ano ngayon? Binibigyan ka na ng mukha pero ayaw mo pa, di ba? Kung ayaw mong lumuhod ngayon, marami namang iba riyan na handang gawin iyan. Yingying, kung ikaw ang luluhod at magbibigay galang sa akin ngayon, ikaw na ang magiging young madam ng pamilyang Fu. Opo, tita. Paano mo nalaman na ang babaeng gusto kong pakasalan ay siya? Si Shi Yue. Ay ang asawa ko, si Fu Han Chuan. Ituturing ko na lang na utang ko ito kay Fu Han Chuan para kapag naghiwalay na kami, ay wala na kaming utang sa isa't isa. Teka lang, luluhod ako. Magluluhod ako.
Tito, Huwag kang magmadaling tumayo. Katatapos mo lang bumati sa tito mo, marami pang kamag-anak dito. Halika, batiin mo sila isa-isa. Pangalawang tito. Lumuhod ka sa pangalawang tito? Manigong bagong taon, pangalawang tito. Pangalawang tita. Manigong bagong taon. Lumuhod ka rito. Luhod. Bumati ka. Gawin mong masaya. Umalis ka na. Kuyang Hanchuan, bakit ang bilis mong nakabalik? Nakabalik lang ako sa bansa noong nakaraang 2 araw. Gusto sana kitang sorpresahin ngayong araw. Nasaan ang asawa ko? Anong asawa ang sinasabi mo? Wala kaming nakita. Siguro ay na-traffic sa daan. Kaya hindi pa nakakarating ang misis? Kuyang Hanchuan, 2 taon na kitang hindi nakikita. Marami pa akong gustong ibahagi sa iyo. Kuyang Hanchuan, may dinala pa naman akong regalong pambagong taon para sa iyo galing abroad. Halika at tingnan mo kasama ko. Kuya. Hanchuan, marami ng kamag-anak ang naghihintay sa iyo para mag-toast. Oo nga kuya, ang daming tao rito. Huwag mo na silang paghintayin at baka mainip sila. Binibining Shi. Si Yue? Sinong gumawa nito? Iyon pala ay asawa mo ang probinsya ng iyan. Sa suot niyang iyan, akala ko ay namamali mo siya. Magsalita ka? Anong nangyari? Ano namang masama kung pautos ako bilang biyanan na pagtimplahin ako ng tsaa ng manugang ko? Sadyang tanga lang siya at hindi man lang mahawakan ng maayos ang tasa. masyadong mainit ang tubig. Hindi ko talaga kayang hawakan. Sige. Mahilig ka palang uminom ng tsaa. Tao? Tao? Kayo. Bitawan niyo ako, anong balak mong gawin? Painumin siya hanggang sa mabusog siya. Huwag. Huwag po. Bitawan niyo ako, saklolo. Fu Hanchuan, ikaw na anak na suwail ka. Gusto mo ba akong mapatay sa paso? Kuya, nababaliw ka na ba? Dahil lang sa isang hamak na babae ay sasaktan mo si mama? Pinagbuhatan mo ng kamay si mama. Hanchuan, bagong taon na bagong taon. Bakit mo ginagawa ang ganitong kawalang galang sa iyong madrasta? At saka, hindi talaga namin kinikilala ang malanding babaeng ito. Mas mabuti pa si Yingying sa kanya. Tama, pabor na nga sa kanya na pinaluhod namin siya sa sapin na may mga pako. Huwag kang maging mapagmataas. Sabi na may mga pako. Kuya, kahit na medyo mababa ang katayuan ng babaeng nahanap mo, ang lakas din ng loob niya. Kanina noong pinapaluhod ko siya sa sapin na may mga pako, muntik ko na siyang hindi mapigil. Sabihin mo, hindi ba't may utang pa siyang ilang bow sa atin? Oo nga. Hindi pa ba siya tapos mag-bow? Totoo iyan. Kung hindi, ikaw na lang ang mag-bow para sa kanya. Buhatin niyo siya. Ano ang gagawin niyo? Tulungan niyo siyang mag-bow pa ng marami. Lumuhod ka riyan. At magbaw. Para humingi ng tawad. Magbabaw na ako. Sige na. Pinaglalaruan mo ba ako? Akala mo ba nakikipagbiruan ako sa iyo?
lumayo kayo. Si Tianyu ang tanging tagapagmana ng pamilyang Fu. Fu Hanchuan, ikaw na masakiting malapit na sa hukay? Nagre-rebelde ka na ba? Fu Hanchuan, hindi ka na rin mabubuhay ng matagal. Kapag namatay ka na, itatapon kita para ipakain sa mga aso. Bakit mo sinusumpa si Master Fu? Sinasabi ko sa iyo, hindi mamamatay si Master Fu. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi kaya si Shi Yue ang babaeng may purong yin na katawan na matagal nang hinahanap ni Kuyang Hanchuan? Fu Hanchuan, tingnan mo itong iskandalosang babaeng nahanap mo na may lakas ng loob na murahin ang sarili niyang biyenan. Hindi namin kailanman hahayaang makapasok ang ganyang babae sa listahan ng pamilyang Fu. Ito ay batas na ipinamana pa ng ating mga ninuno. Sige, punitin nyo ang listahan ng pamilya at gumawa ng bago. Magsimula kayong isulat iyan mula sa akin, si Fu Hanchuan. Sa listahang ito, si Shi Yue. Ang kaisa-isang reyna ng tahanang ito. Fu Hanchuan, ikaw na suwail na anak para sa isang hamak na babae na ngahas kang magrebelde sa pamilya. Suwail na anak, hindi ka ba natatakot na tamaan ng karma? Kuyang Hanchuan, hindi iyon sinasadya ni tita. Ginagawa niya iyon para rin sa ikabubuti mo. Master Fu, umuwi na tayo. Sige. Sunugin ang lumang mansyon. Masusunod. Binibining Lin, nakabalik na kayo ng bansa. May, kailangan ba kayo sa akin? Dahil lang naman ito sa biglaang pagpapakasal ni Kuyang Hanchuan. Tungkol sa asawa niyang si Shiyu, may alam ba kayo tungkol sa kanya? Anong ibig ninyong sabihin? Sinabi na sa akin ang lahat ni Kuyang Hanchuan. Ang dahilan ng pagpunta ko rito ay dahil din kay Kuyang Hanchuan na Pinapunta ba kayo ni Master Fu para itanong sa akin kung nakahanap na ako ng paraan para sa kanila ni Shiyu na mabuhay ng magkasama? mabuhay ng magkasama? Anong ibig sabihin nito? Hindi ko rin alam kung ano ang iniisip ni Master Fu kahit alam niyang si Shiyu ang makakaligtas sa buhay niya. Pero bigla siyang nagbago ng isip. Sabi na nga ba, si Shiyu ang nagtataglay ng pambihirang katawan ng purong yin. Sa tingin ko, siguradong iniisip ni Master Fu na pagkatapos nilang magtalik ni Shiyu ay mamamatay si Shiyu. Kaya niya ako pinahanap ng paraan para sa kanila na parehong mabuhay ng magkasama. Pagkatapos nilang magtalik, mamamatay si Shiyu. Ang pildorang ito ay makakatulong kay Master Fu na pagkatapos nilang magtalik ni Shiyu ay pansamantalang mapanatiling maayos ang daloy ng kanyang dugo. Pero sa kasamaang palad, sa huli ay mamamatay pa rin siya. Master Wuxu, tignan niyo ang pagkakaibigan namin ni Kuyang Hanchuan sa loob ng maraming taon. Kaya mas mabuti na ibigay niyo na muna sa akin itong Guyuan Pill. Huwag kayong mag-alala. Siguradong makukumbinsi ko si Kuyang Hanchuan na gamitin ang gamot para kay Shiyu. Kung gayon ay panatag na ang loob ko. Bumalik ka at pangaralan mo si Master Fu na wag dahil sa isang babae ay pabayaan niya ang sarili niyang buhay. Sige. Basta mapagaling lang ang sakit ni Kuyang Hanchuan, dapat lang namamatay ang Shiyu na iyan. Master Fu, sa totoo lang, hindi mo kailangang makipag-away sa pamilya mo nang dahil sa akin. Tutal, magdidiborsyo na rin naman tayo agad. Ganoon mo ba talaga gustong makipagdiborsyo sa akin? Bakit, hindi mo ba gusto? Umalis ako noong gabi ng bisperas ng bagong taon. Dahil, Master Fu, hinahanap po kayo ni Binibining Lin? Sabi niya ay nakahanap na raw ng paraan si Master Wuxu. bababa muna ako. Babalik ako agad. Ayaw niyang makipagdiborsyo. Kamusta na yung pinag-usapan natin noong nakaraan? Fu Hanchuan, handa ka bang ibigay ang lahat para lang iligtas ang buhay ni Shiyu? Oo, Kasama na pati ang lahat ng ari-arian mo? handa ako. Pirmado na. Ito ang Guyuan Dan na ipinabibigay sa iyo ni Master Wuxu. Bakit mo pinuntahan si Master Wuxu? Ano ba ang mga nalalaman mo? Ang guyuandan na ito ay makakatulong pagkatapos na magsama sa kama ni na Master Fu at Shiyu para pansamantalang mapanatiling maayos ang daloy ng dugo ni Shiyu. Pero natatakot ako na sa huli ay mamamatay pa rin siya. Nagpunta lang ako dahil nag-aalala ako sa katawan mo, kaya sinadya kong tanungin si Master Wuxu. Hindi ko akalain na ang babaeng si Shiyu ay may pambihirang katangian ng katawan. Kaya pala, bigla ka na lang nagpakasal sa kaniya. Wala kang pakialam? Umalis ka na. Kuyang Hanchuan,
Kuyang Hanchuan, sinabi ni Master Wuxu, hindi maganda ang kondisyon ng katawan mo ngayon. Kaya dapat ay sipingan mo na agad si Shiyue. Bitawan mo ako. Bakit napakalupit mo sa akin? Yan ang sabi mo. Yan ang sabi mo. Hello, Master Fu. Katatapos ko lang magpa-check up sa ospital. Ang sugat sa aking binti ay halos magaling na. May nagpapaputok ng mga fireworks. Kung narito ka lang sana. Palagi lang akong nandito. Maganda ba? Maganda. Ngayon, paano mo balak magpasalamat sa akin? Paano mo ba gustong pasalamatan kita? Ngayong gabi. Gusto kita. Master Fu, inihanda mo ba ang lahat ng ito? Dahil lang ba gusto mong gamutin kita? Pagkatapos ng gabing ito, ay tayo ay... Shiyue. Pagkatapos ng gabing ito, ay mayroon pang bukas ng gabi. Pagkatapos ng bukas ng gabi, ay mayroon pang susunod na araw. Ano yon? Ang gamot na iyon, ay talaga bang maililigtas si Shiyue? Hindi ba't nakahanap na tayo ng paraan? Mabuti naman. Inumin mo ito. Maya-maya, ay gagaan ang pakiramdam mo. Kainin mo ito. Bubuti ang pakiramdam mo mamaya. Maliligo muna ako. Sige. Tapos na ba ang lahat? Huwag kayong mag-alala, Binibining Lin. Nagawa ko ng palabasin na nagpakamatay si Master Wuxu dahil sa kasalanan niya. Kahit na mag-imbestiga pa si Master Fu, wala siyang makahanap. Kapag namatay na si Shiyue, isisisi ko kay Master Wushu ang tungkol sa guyuan pill. Sa oras na iyon, wala nang makakapagpatunay. Si Kuyang Hanchuan ay walang magagawa sa akin. Hindi ko rin alam kung magtatalik ba sina Kuyang Hanchuan at Shiyue ngayong gabi. Kailangan kong tumawag para magpaalala. Binibining Lin, gabi na? Bakit mo hinahanap si Fu Hanchuan? Kuyang Hanchuan, nakain na ba ni Shiyue ang guyuan pill na iyon? Kayo ba ngayong gabi ay... Tungkol doon, kinain ko na ang guyuan pill. Wala rito si Fu Hanchuan. Si Shiyue pala ang sumagot sa telepono. Dahil wala rito si Kuyang Hanchuan, ngayon ay hahayaan kitang mamatay ng alamang dahilan. Mahina ang signal ko, hindi ko narinig ng maayos ang sinabi mo kanina. Tumawag ako para lang sabihin sa iyo ang isang bagay. Matapos inumin ni Shiyue ang guyuan pill, wala siyang mararamdamang kahit anong pananakit ng katawan kapag sinipingan mo siya. Pero pagkatapos niyon, posibleng mamatay siya. Kahit alam kong wala kang pakialam kung mabuhay o mamatay si Shiyue. At saka, matagal mo na siyang nabilhan ng mapaglilibingan. Pumili ka na. Gusto ko ang lugar na ito. Maganda iyan. Suwerte mo naman. Master Fu, pinapili mo ako ng lugar na gusto ko. Dahil ba mag-honeymoon tayo? Dahil napagpasyahan mo ng isakripisyo si Shiyue sa simula pa lang, huwag mo na itong patagalin pa. At huwag mo na ring lokohin ang nararamdaman niya. Huwag. Huwag, ayoko. Pinaglalaruan mo ba ako?
Ngayong gabi. Kukunin kita. Iyon pala si Fu Hanchuan. Ginawa niya ang lahat ng ito. Dahil lang sa kaya kong gamutin ang sakit niya. At minahal ko pa naman siya. Anong nangyari? Kainin mo ito. Bubuti rin ang pakiramdam mo mamaya. May problema ba sa guyuan dan na iyon? Ayos ka lang ba? Magtiwala ka sa akin. Ang lahat ay magiging maayos din. Nasaan si Master Wuxu? Master Fu, Nasaan si Master Wuxu? Lumabas ka rito. nagpakamatay si Master Wuxu. Anong sinabi mo? Iligtas niyo ang asawa ko? Handa kong ibigay ang lahat ng mayroon ako kapalit nito. Susubukan namin. Bilis, tulungan niyo ako. Anong tinutungangan nyo riyan? Ituloy nyo ang paggamot sa kanya. Master Fu, Huwag kang magsalita. Huwag kang magsalita. Master Fu, tanggapin niyo na ang nangyari. Malubha ang pinsala sa puso ng ginang. Wala na rin kaming magagawa rito. Pinaglalaruan mo ba ako? Diyos ko, pinaglalaruan mo ako. Pasensya na. Sinasabi mong patay na ang asawa ko? Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Asawa ko? Tingnan mo ako. Tingnan mo ako. Ako ito. Ang gamot na iyon ay talagang makakapagligtas kay Shi Yue. Bakit? Diyos ko, bakit mo ako pinaglalaruan? Magsalita ka! Master Fu, Shi Yue? Shi Yue? Shi Yue. Master Fu, Nasaan ang asawa ko? nang malaman ng pamilya Shi na pumanaw na siya, nagpupumilit silang kunin ang kanyang katawan. Sa ilalim ng iyong pangalan, binigyan ko ang pamilya Shi ng 78 milyong piso para sa libing. Bakit mo binigay? Bakit ka nagdesisyon mag-isa? Na ibalik ang labi ni Shi Yue? Bakit? Bakit nila kailangan kunin ang kanyang labi? Master Fu, tanggapin niyo ang aking pakikiramay. Ayon sa tadhana ni Binibining Shi, mas mabuting ilibing siya sa kagubatan ng pamilya Shi. Makakatulong ito upang mabura ang kanyang mga kasalanan sa buhay na ito at mabilis siyang makapasok sa reinkarnasyon. Oo nga pala, ayon sa iyong tadhana, nakatadhana kayong magkaroon ng isang anak na babae. Kung hindi lang siya namatay ng maaga, siguradong bibigyan kanya ng isang anak na babae. Anong sabi mo?
bibigyan ka niya ng isang anak na babae. Ang anak ko? Anak ko, Talagang wala siyang swerte sa buhay, ilang araw pa lang siyang kasal ay patay na agad. Mabuti na lang at nakakuha ako ng pera para sa libing, hindi na sayang ang pagpapalaki sa pabigat na iyan. Tama na yan. Ano man ang mangyari, si Shi Yue ay sarili kong anak, patay na ang tao, hindi mo ba pwedeng bawasan ang iyong pananalita? Mama, ito ba ang iyong kinalakihang bayan? Pagkatapos pumanaw ni tatay 3 taon na ang nakalilipas. Lumipat na rin ang aking pangalawang ina at si Shi Zhenzhen. Talagang marami na ang nagbago rito. Oo nga. Hindi ba't bata ka pa noong mga panahong iyon, kaya hindi ka muna isinama ni Mama pabalik dito? Bukas ay anibersaryo ng kamatayan ng iyong lolo. Sasamahan mo si Mama na pumunta roon, ayos ba? Sige po. Paano naman si Papa? Sasama rin ba si Papa? Noo, maraming beses na itong sinabi ni Mama sa iyo, na si Mama at si Papa ay, kailanman ay hindi na magkikita. Huwag na natin siyang pag-usapan, maaari ba? Mama, naintindihan ko na po. Hindi ko na po uulitin ang pagbanggit kay Papa. Mama, anong nangyayari sa inyo, Mama? Mama? Ayos lang si Mama. Ayos lang si Mama. Mama. Mama, Mama. Mama, Mama. Mama? 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 Bilis, bilis. Bata, bumalik ka agad at hanapin ang iyong tatay. Maghanda ka ng pera. Kung hindi ay baka ang iyong ina ay mamatay na. Mag-iipon po ako ng pera ngayon din. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Kailangang iligtas ninyo ang aking mama. Sige. Mama, kukuha na po ako ng pera ngayon din. Mayroon lang akong 273 piso. Siguradong hindi ito sapat para pambayad sa ospital ni Mama. Anong lugar ito? Ito ba ang bahay ni Papa? Pupunta ako kay Papa para makabayad sa gastusin sa ospital ni Mama. Shi Yue, galit ka pa ba sa akin? Kaya 7 taon na. Hindi mo man lang ako dinalaw sa panaginip ko kahit minsan. Sinabi sa akin ni Master Wukong na nakatadhana tayong magkaroon ng isang anak na babae na napakaganda. Kahit na hindi ko pa siya nakikita kahit kailan. Ikaw ang magsulat ng huling bahagi at magkakatotoo ang lahat. Kung maaari lang, pwede bang magpakita kayo ng bata sa panaginip ko? Para makita ko man lang kayo? Ang lugar na nasa litrato ay narito na tayo. Papa, magbabayad kaya siya para sa pagpapagamot ni Mama? Hello, Master Fu! Ang pinakustomize ninyong regalo para sa ika-7 anibersaryo ni Madam ay naihatid na sa pamilyang Fu. Sige. Naintindihan ko. Sana ay maging maayos at ligtas ang aking mahal na asawa at anak at magkasama-sama na kami agad. Papa, ako ba at si Mama ang tinutukoy niya? Litrato ito ni Mama. Ibig bang sabihin ito, bahay ito ni na Papa at Mama dati? Ang damit na to, ibinigay din ba to sa akin ni Papa? Sino ano? Bakit hindi mo pa kasama ang papa mo? Doktor,
Hinihintay ko na po ang papa ko. Bibigyan pa kita ng 30 minuto. Kapag hindi pa nabayaran ang operasyon ng mama mo, hindi na siya makakapag-stay sa ospital. Sige po, doktor. Pupunta na ako ngayon sa ospital para magbayad. Ang gintong lock na ito, galing din ba ito kay papa para kay mama? Wala akong choice kundi gamitin ito pambayad sa ospital ni mama. Kinfeng, imbestigahan mo ang isang magnanakaw para sa akin. Kapag naibigay ko na to, ang pambayad sa operasyon ni mama ay mabubuo na rin sa wakas. Gaano pa katagal bago tayo makarating? Master Fu, base sa nabigasyon ay may 10 minuto pa bago natin maabutan ang magnanakaw na iyon. Dok, nakahanap na po ako ng pambayad sa operasyon. Nagmamakaawa po ako sa inyo, kailangang iligtas niyo po ang aking mama. Shinuonuo, saan mo nakuha ang lucky pouch at gintong lock na ito? Sa mama mo ba ang lahat ng ito? Opo, tong mga ito ay bigay ni papa kay mama. Sino ang papa mo? Senyorito Fu, bakit po kayo napunta rito? Ang mga gamit na ito ay hindi galing sa aming ospital, dinala lang ang lahat ng ito ng batang ito. At wala itong kinalaman sa ospital namin. Hubarin mo ang iyong damit. Sino ka? Ito ay damit na binili para sa akin ng aking papa. Ikaw na bata ka. Bakit punong-puno ng kasinungalingan ng iyong bibig? Ang damit na ito ay binili ni Senyorito Fu para sa kanyang sariling anak. Nagnakaw ka na nga ng gintong kuwintas, pati ba naman damit ay ninakaw mo rin. At ngayon ay gusto mo pang magpanggap na anak ng ating Master Fu, talagang wala kang modo. Hindi ako nagnakaw. Ang mga ito ay talagang bigay sa akin ng aking papa. Bata, maaari mo bang ibalik sa akin ang damit na ito? Talagang mahalaga ito para sa akin. Ayoko. Sumunod ka. Ayoko. Hubarin mo yan. Ano ang ginagawa mo? Huwag mong sirain ang damit na ibinigay sa akin ng aking papa. Ang isang turin, ibalik mo na ito sa akin, bilis. Huwag mong agawin. Ito ang litrato ng nanay ko. Halika rito. Bata, makinig ka ng mabuti. Tayong dalawa ay walang kahit anong relasyon. Kung maglalakas loob ka pang magpanggap na anak ko o nakawin ang mga gamit nila, huwag mo siyang sisisihin kung maging malupit siya sa iyo. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Shinuonuo, alam mo ba kung sino ang kinalaban mo? Siya ang napakamakapangyarihang si Senyorito Fu. Kung magpapatuloy ka pa sa ganito, walang ospital sa buong lungsod ng Jiang ang makapagliligtas sa nanay mo. Huwag niyo pong ilayo si nanay. Huwag niyo pong ilayo si nanay. Makiusap po ako. Tulungan niyo po ang nanay ko. Ngayong kinalaban mo si Master Fu, sino pa ang maglalakas loob na patuluyin kayong mag-ina? Umalis na kayo? Isama mo ang nanay mo at lumayas na rito. Nanay, huwag kang mag-alala. Si Noo-Noo ay hinding-hindi susuko sa iyo. Si Yue? Patawad, hindi ko nagawang protektahan ang mga gamit nyo. Pangako ko, hindi ko nahahayaang mawala pa ang mga ito muli. Yung batang babae kahapon, napakalakas talaga ng loob niya. At nagawa pang magnakaw sa gamit ni Master Fu para lang maipagamot ang nanay niya. Master Fu, Wala pang ang asawa si Master Fu, paano siya magkakaroon ng anak? Oo nga, kapareho ng apelyido ng nanay niya, ang apelyidong Shi. si Yue? Dok, yung batang babae na sinasabi niyo na nagnakaw kay Master Fu, ano ang pangalan ng nanay niya? Kilala mo ba sila? Opo, kaya gusto ko sanang malaman ang kalagayan nila. Ang batang iyon ay si Shinuonuo, nakakaawa siya. Noong dumating siya rito, mag-isa niyang dinala ang nanay niya. Ang pangalan ng nanay niya ay... Si Yue. Si Yue. Oo nga pala, naiwan nila ang kanilang ID rito. Kung kaibigan ka niya, pakiusap, pakidala ito pabalik sa kanya. Mama, papabanguhin ka ni Noo-Noo. Gising na po kayo. Huwag niyo pong iwan si Noo-Noo na mag-isa. Hindi ko alam kung bumalik na ba si Papa. Mama, kumapit lang po kayo. Hahanapin lang ni Noo-Noo si Papa ngayon din. Papa, bakit hindi pa po kayo bumabalik? Hindi ba kinuha ito ng masamang tito na iyon? Bakit narito uli ito? Ikaw na bata ka, bakit puro kasinungalingan ang sinasabi mo? Ang mga damit na ito ay binili ni Senyorito Fu para sa sarili niyang anak. Nagnakaw ka na ng gintong kuwintas, pati damit ninakaw mo pa, at ngayon, nagpapanggap ka pang anak ng aming Master Fu.
Ibig bang sabihin, ang masamang tito na iyon ay ang papa ko? Papa, Lakas ng loob mong pumunta pa rito? pero ikaw po talaga ang papa ko. Sino ang papa mo? Wala akong anak na tulad mo. Ang pangalan ng nanay ko ay Si. Ang pangalan ng mama ko ay Si. Kuyang Hanchuan. Sinong nagpapunta sa'yo rito? Kuyang Hanchuan, pumunta ako rito dahil may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Sabi ni Kinfeng na hindi lang nagnanakaw ang batang ito sa sala, naglakas loob pa siyang magpanggap na anak mo. Sa tingin ko ay hindi ganito kasimple ang lahat, kaya nag-utos akong imbestigahan ito. Ang totoo, may nag-uutos lang sa batang ito na gawin ito. Tutal, alam naman ng lahat kung gaano mo kinasabikan si Shi Yue at ang anak niya, kaya ginagamit ng iba ang sarili nilang anak para magpanggap na sa iyo para lang makakuha ng pera. At mayroon silang isang pagkakatulad. Sinasabi nilang Shi Yue ang pangalan ng mama nila. Sabihin mo sa tito, ano ang pangalan ng mama mo? Ang pangalan ng mama ko ay Si Yue. Kita mo na, Kuyang Hanchuan, tama ang sinabi ko, di ba? Sinong nag-utos sa iyong sabihin yan? Ang mama mo ba? Walang nagturo sa akin. Hindi ko pa nakikita ang papa ko simula bata pa ako. Pero may litrato ka rito ng mama ko. Huwag kang malikot. Papa ko. Nagagawa mo pang magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling, talagang Si Yue ang pangalan ng mama ko. Akin na yan. Ibigay mo sa akin. Bitawan mo. Napakatigas ng ulo mong bata ka. Hindi na sapat na nagpanggap kang anak ni Kuyang Hanchuan, pati gamit niya ay sisirain mo pa. Hindi ko sinasadya. Pupulutin ko na ito ngayon. Tama na. Huwag ka nang magpapakita sa harap ko kailanman. Mula ngayon. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Pero ang mama ko ay talagang si Shi Yue. Mamamatay na siya. Tatay, tignan niyo naman po si mama. Ikaw na bata ka. Hindi ka ba titigil hanggat hindi ka nakakakuha ng pera? Patay na ang babaeng ito na si Shi Yue na nasa litrato. Ang lakas ng loob mong sabihing nanay mo siya? Umalis ka na rito. Tatay. Alis! Kapag naglakas loob ka pang bumalik dito, papatayin muna kita at isusunod ko ang nanay mo. Ang babaeng iyon na si Shi Yue, hindi ba patay na siya 7 taon na ang nakakaraan? Bakit bumalik siyang may kasamang anak na babae? Hindi maaari? Hinding-hindi ko hahayaang mahanap sila ni Kuyang Hanchuan. Dito lang pala nakatira ang mag-inang, si Shi Yue. Humanap kayo agad ng 2 malalakas na lalaki. Sino po kayo? Ang may-ari ng bahay na ito ay ibinenta na sa amin ang bahay. Isama mo ang sakitin mong nanay at lumayas na kayo. Kung hindi pa kayo aalis, itatapon namin kayo sa kalsada. Narinig mo ba? Huwag niyo pong saktan ng mama ko. Ilalayo ko na po ang mama ko ngayon din. Kuyang Hanchuan, 7 taon nang wala si Shi Yue. Dapat mo na silang pakawalan, kundi ay palaging may magpapanggap na mag-ina mo sa labas. Makinig ka sa akin ng mabuti. Lahat ng mga manloloko sa labas na nagpapanggap na asawa ko ay hinding-hindi ko palalampasin. Sige, ako na ang bahala sa bagay na ito. Kuyang Hanchuan, nagpa-reserve ako sa isang restaurant para sa mga couple. Gusto mo bang sumama? Lumalampas ka na sa limitasyon mo, alam mo ba iyan? Master Fu, kapapaabot lang ng balita. Naibenta na ang lumang bahay ni Madam. Hindi na sila nakatira doon. Sino kaya ang nagbenta ng lumang bahay ni Madam? Tara, pumunta tayo sa lumang bahay. Mama, saan po tayo pupunta? Si Papa. Akala yata niya ay patay na si Mama, pero ang buhay pa naman si Mama. Napalayas na ang mag-inang Shi Yue, pabalik sa kanilang probinsya. Shi Yue, kailanman ay huwag mo nang asahang makikita pa si Kuyang Hanchuan. Mama, nilalamig ka ba? Mama? Ito sasakyan niya ni Papa. Kapag nakita ni Papa si Mama, siguro ay madadala na niya si Mama para magpagamot? Papa, 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 Papa. Papa, Papa. Mama? Ano ang nangyayari? Master Fu, bigla pong humarang ang batang babaeng nagnakaw. Tatay, nakikiusap ako sa inyo. Iligtas niyo ang nanay ko. Nanay! Kuyang Hanchuan,
Sa tingin ko ang batang ito ay nanloloko lang para makakuha ng pera. Umalis na tayo agad. Bilisan mong magmaneho. Kailangan pang pumunta ni Kuyang Han Chuan sa probinsya ni Shiyu. Bilis. Bumaba ka at tingnan mo. Sulyapan niyo man lang ang nanay ko. Ang nanay ko ay si Shiyue talaga. Sulyapan niyo naman siya. Kuyang Han Chuan, ang babaeng iyon ay siguradong kasabwat ng pasaway na batang ito. Sigurado akong gusto lang nilang mag-aksaya ng oras. Huwag na nating abalahin ang mga dapat nating gawin. Umalis na tayo. Ilayo siya. Nanay, walang pera ang nanay ko para magpagamot. Mamatay na siya. Nanay, Kunin mo ang perang ito, iligtas mo ang iyong nanay. Tandaan mo, huwag ka nang magpapakita sa harap ko. nanay, may pera na sinuha noo para sa panggamot mo. Nanay? Nanay, gising ka na sa wakas. Noo, ayos ka lang ba? Ang boses na ito ay si Shiyue. Kuyang Han Chuan. Mama. Shiyue, kumapit ka lang. Mama, okay ka lang ba, Mama? Shiyue. Dalhin siya sa ospital. Dok, tulong! May tao ba rito? Dok, iligtas niyo ang asawa ko. Shiyue. Bawal po ang pamilya sa loob. Mama? Noo. Salamat sa pagtitiis mo. Hindi sinungaling si Noo. Huwag mo na akong pagalitan. Sino ang tatay mo? Sino ang tatay mo? Wala akong anak na katulad mo. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Noo. Patawad. Patawarin mo ako, sige na. Ang gusto ko lang ay mailigtas ang mama ko. Mama. Noo, patawarin mo si Papa, sige na. Mama? Kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo ako, sige na. Patawarin mo ako, sige na. Mama, sa wakas, gising ka na. Parang hindi na ako nakakakita. Dok, ang mga mata ni Mama, bakit hindi na siya nakakakita? Binibining Shi, masyadong matagal ang naging pagkawala ng malay kaya lumampas na ang pinakamagandang oras para sa gamutan na naging sanhi ng pansamantalang pagkabulag. Binibining Shi, dapat ay magpahinga ka ng mabuti. Ginoong Fu, nalaman namin na si Binibining Shi 7 taon na ang nakararaan ay dumanas ng matinding pinsala na naging sanhi ng panghihina ng kanyang katawan ngayon. Kung wala pa ring paraan para mabigyan siya ng tamang lunas, baka hindi na siya umabot ng 1 buwan. 1 buwan? Opo. Pero sa tingin ko, wag muna nating sabihin sa kanya dahil natatakot akong hindi ito kayanin ng katawan niya. Pasensya na sa pagtatanong. Gustong malaman ng aming ospital kung ano ang nangyari sa kanya 7 taon na ang nakalilipas? Dahil kung hindi, wala kaming paraan para mabigyan siya ng tamang lunas. Mahal. Ako ito. Ayos lang si Mama. Kaya lang ay hindi na makikita ni Mama si Noo sa susunod. Ano ang dapat gawin ni Mama? Gusto ba ni Mama, pasunasamahan tayo ni Papa? Noo, sinabi na sa iyo ni Mama na hindi ko kailangan si Papa rito. Kaya kang alagaan ni Mama ng mag-isa. Mama? Hindi siya mapapatawad ni Mama at hindi na gustong makita pa siya. Sino iyan? Mama, ang pumasok ay si... Sino yan? Bakit hindi ka nagsasalita? Ako ang caregiver. Ang boses mo. Bakit? Wala naman. Bakit lalaking caregiver ang kinuha ng ospital para sa akin? Kasi busy ang lahat ng mga babaeng caregiver
Kaya ako ang kinuha nila. Huwag kang mag-alala, aalagaan kitang mabuti. Maraming salamat sa'yo. Ikaw ang mas nahihirapan. Master Fu, ang pinagmulan ng sakit ni Binibining Shi ay noong ginamot kanya 7 taon na ang nakakaraan. Kung gusto itong mapagaling ng tuluyan, maliban na lang kung ano? Sabihin mo sa akin, kundi papatayin kita. Hindi ko po magagawa yan. Kaya lang, kung sino ang nagsimula, siya rin ang dapat tumapos nito. Master Fu, kayo lang ang tanging lunas para kay Binibining Shi. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ay kailangan ninyo ni Binibining Shi na tulad noong 7 taon na ang nakakaraan ay tapusin ang kaligtasang ito. Sa gabi ng bisperas ng bagong taon ngayong taon, ito ay ang gabi ng Blood Moon na nangyayari lang tuwing 7 taon. Kung magagawa ni Master Fu at Binibining Shi na magsiping sa gabi ng bisperas ng bagong taon, siguradong gagaling si Binibining Shi. Sigurado ka ba? Noong 7 taon na ang nakakaraan, dahil sa pakikipagsiping niya sa akin para iligtas ang buhay ko, kaya siya naging ganito? Siyempre naman. Pero para tuluyang mawala ang sakit, kailangan pa ring ihanda ni Master Fu ang inyong katawan. Kung iinumin ni Master Fu ang gamot na ito bago ang pagsisiping, tiyak na gagaling si Binibining Shi. Kaya lang, magsalita ka. Kaya lang ang paggawa nito ay magdudulot ng malaking pinsala sa katawan ni Master Fu. Maaari kayong mabaldado o mauwi sa kamatayan. Walang anuman yon. Tutal. Utang ko naman ang lahat ng ito sa kanya. Mama, subukan niyo pong isuot ito ng mag-isa. Halika. Tutulungan ko kayong humawak. Ganito po. Anong nangyari? Halos gumaling na ako. Kaya hindi na kailangang manatili sa ospital. Sayang lang ang pera kung mananatili pa rito. Tungkol sa pera? Huwag nyo nang alalahanin iyon. Ako na ang magbabayad para sa inyo. Wag na. Nagtatrabaho ka bilang caregiver. Hindi rin madaling kumita ng pera. Nitong mga nakaraang araw, salamat sa pag-aalaga mo sa amin. Aalis na kami. Mama, maghintay po kayo rito. Kukunin ko lang ang gamot. Sige, pumunta ka na. Heto po ang kailangan niyo, doktor. Noo-noo? Bata ka pa? At kailangan nyo ng mag-aalaga sa inyo. Kaya pwede bang? Pwede mo bang kausapin si Mama? Na sumama na kayo sa akin pauwi? Pero sabi ni Mama, hindi ka na niya mapapatawad habang buhay. Ayaw magsinungaling ni Noo-noo kay Mama? Siguradong aalagaan ng mabuti ni Noo-noo si Mama. Noo-noo, nakikiusap ako sa iyo. Kausapin mo naman si Mama. Sige na? Noo-noo. Tapos ka na ba? Pupuntahan ko muna si Mama. Mama, tara na po. Sige, aalis na tayo. Mama, maraming bahay dito. Sige, tingnan mo. Magkano ang upa sa bahay na ito? Alin ang pinakamura? Mama, ang pinakamura ay 8,000 piso kada buwan. Pero sa kamay ni Mama, ay may 4,000 piso na lang. Maghanap pa po tayo ng iba. Tara. Maligayang pagdating. Subukan ninyong alamin ang aming programang Pagkakaisa ng Pamilya sa bisperas ng Bagong Taon. Lahat ng pamilyang lalahok ay may matatanggap na premyo. Ang unang pwesto ay makakakuha ng 1,600,000 piso. Mama, magkakapera na tayo para maipagamot ang iyong mga mata. Tama ang sinabi ni Noo-noo. Master Fu, may natanggap akong balita na hindi nagpakamatay si Master Wuxu dahil sa takot sa kasalanan, kundi pinatay siya. Si Binibining Lin ang nag-utos ng lahat ng ito. Malamang ay may kinalaman ito sa Guyuan Pill. Lin Yingying? Hindi ba? Pasok. Kuyang Hanchuan, ang Guyuan Pill na iyon ay talagang ibinigay lang sa akin ni Master Wuxu. Wala akong balak na itago ang tunay na gamit nito. Gusto ko lang na bumuti ang pakiramdam mo. Gusto ko lang talagang gumaling ka. Bakit mo ako niloko? Dahil mahal kita. Mahal kita. Hindi mo ba alam? Noong una, inisip ko na wala nang kahit na anong bagay na mas mahalaga kaysa sa pera at reputasyon ko, pati na ang sarili kong buhay. Hanggang sa nakilala ko siya, para siyang isang anghel, iniligtas ako ng kanyang kalinisan at kabutihan. Kaya naman simula sa oras na iyon, ang buhay niya ay mas mahalaga na kaysa sa sarili kong buhay. Kuyang Hanchuan. Kinfeng.
Kuyang Hanchuan, maawa po kayo. Nasaan na ang mag-inang iyon? Naayos na ba ang lahat? Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo. Ihahanda ko palang sana ang paglipat nila sa villa, pero ang anak ninyo ay biglang sumali sa isang show para sa pamilya. Show para sa pamilya? Maligayang pagdating sa ating espesyal na programa para sa bisperas ng bagong taon. At ngayon, salubungin natin ng may masigabong palakpakan. Ang 3 pamilyang sasabak sa ating entablado. Atin namang tanggapin ang unang pamilya, ang pamilya ni Wang Zhuangzhuang. Hello po sa inyong lahat. Sige. At ngayon, ipakikilala ko naman ang ikalawang pamilya. Hello? Batang si Shinuonuo, nasaan ang tatay mo? Bakit hindi dumating ang tatay mo? Si Papa po ay... Sinasabi sa patakaran ng ating programa na kailangan kasama ang tatay at nanay ng bata sa pagsali. Kung hindi ay matatanggal kayo sa kompetisyon. Host, isang single-parent family ang aming sinuunuo. Maaari po ba ninyo kaming pagbigyan? Wala pala siyang tatay. Isa lang siyang ligaw na bata. Ayaw naming makipaglaro sa mga batang walang tatay. Paalisin niyo na siya rito. Sinong nagsabing ang aming sinuonuo ay walang tatay? Sinong nagsabi na walang tatay si Shinuonuo? Tatay. Ginoo, sino po kayo? Ako ay ang caregiver na nag-alaga sa iyo sa ospital. Ako si Fu Chen. Ikaw pala iyan. Sasali ka rin ba sa programa? Maaari ko bang gamitin ang identidad bilang tatay ni Nuonuo para sumali? Tatay ni Nuonuo? Ginoo, kayo po ba talaga ang tatay ni Shinuonuo? Kung hindi po, mawawalan ng kwalipikasyon ang pamilya ni Shinuonuo na lumahok. Kahit na hindi gusto ni Mama si Papa, pero para lang makuha ang premyo, para mapagamot ang mga mata ni Mama, kailangan ko na siyang kilalanin. Bata, Shinuonuo, siya ba talaga ang tatay mo? Opo. Siya ang tatay ko. Ang pangalan niya ay Fu Chen. Salamat at pumayag kang magpanggap bilang tatay ni Nuonuo. Kung hindi, mapipilitan kaming umatras sa kompetisyon ngayong araw. Ito ay dapat lamang gawin. Mabuti naman kung ganoon. Dahil handa na ang 3 grupo ng pamilya, simulan na natin ang bagong yugto ng hamon. Hindi nakakakita ang mga mata ko. Natatakot akong maging pabigat sa inyo. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Kung titingnan ng ganito, medyo malambing din naman pala si Papa kay Mama at hindi siya ganoon kagalit. Abangan natin ang gagawin ng bawat isa ngayong araw. Formal nang nagsisimula ang laro. Maaari kayang. Babalik na ang paningin ko? Ipagpatuloy. Papa, may dugo ang kamay mo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ba ang tatay ni Nuonuo? Kaya pa bang magpatuloy sa kompetisyon? Ipagpatuloy na natin. Huwag kayong mag-alala, ha? Nuonuo, kumapit ka ng mahigpit sa akin. May nanalo na para sa unang pwesto sa larong ito. Ito ay ang pamilya ni Wang Zhuangzhuang. Batiin natin sila. Nanalo tayo! Kung hindi mo lang kami pinatid, ay hindi sana kami ang naging huli. At saka, nasugatan mo pa ang papa ko dahil sa iyo. Halika rito. Humingi ka ng paumanhin sa anak ko. Bakit ako hihingi ng paumanhin? Ang tanga-tanga niya kasi, kaya siya nadapa. Ikaw, Anong ikaw? Nakikipagpaligsahan lang ng patas ang anak namin. Sisihin ninyo ang sarili ninyo dahil napakahina ninyong 3. Tama, isang mabahong bulag, isang mahirap na caregiver, at may kasama pang pabigat na anak. Sa pamilyang katulad ninyo, paano nyo kami mapapantayan? huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng mga magulang ko. May mali ba sa sinabi namin? Ang papa ko ay isang direktor sa grupong Fu. Ipapalayas ko kayo sa kanya ngayon din. Umalis na kayo. Dahil talo na kayo, huwag nyo nang gambalain ang pagkapanalo ng Zhuangzhuang namin. Pamilya ni Wang Zhuangzhuang, maglaro na lang tayo ng maayos. Huwag sana. Sila naman ang unang naging makulit, ayaw pa ring umalis kahit talo na. Maniwala ka sa akin, isang tawag ko lang ngayon, mapapalayas ko kayong 3 sa lungsod ng Jiang. Ganun ba? Ano kaya kung, Ginoong Fu, umalis na lang muna tayo. Huwag mong hayaan na dahil sa aming dalawa, ay madamay ka pa. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala rito. Bibigyan ko kayo ng hustisya. Hoy, hampas lupa, nagawa mo pang magpanggap dito? Ang lugar na ito
ay ang broadcasting hall ng grupong Fu. Kapag kinalaban mo ako, parang kinalaban mo na rin ang buong angkang Fu. Sige, tumawag ka. Papuntahin mo silang lahat dito. Tingnan natin kung may mga ngahas na hawakan ako. Sige, kapag naduwag ka ngayong araw, kayong tatlong mag-anak ay luluhod sa harap ko para sumamba at humingi ng tawad. Sige ba? Pero kung wala silang magawa sa akin, ano naman ang gagawin ng pamilya nyo? Kung ganoon, kakain ng tae ang pamilya namin. Sige, pustahan tayo. Walang problema. Tagapamahala Wu, may gusto sana akong iulat sa inyo. Sige, sige, sige. Pumunta na po kayo agad dito. Kayong tatlong mag-anak, lumayo-layo. Kayo mamaya kapag luluhod na kayo, baka matalsikan pa kami ng dugo nyo. Sino ang nanggugulo rito sa teritoryo ng grupong Fu? Itong taong ito na hindi alam ang kinalalagyan niya. At nagmamatigas na bigyan daw tayo ng leksyon. Tagapamahala Wu, paalisin niyo na agad ang hayop na ito. Pati na rin ang dalawang walang kwentang ito. At palayasin silang lahat sa lungsod ng Jiang. Siya ba ang tinutukoy mo? Oo, ang taong ito mismo. Lumayas kayo. Anong ginagawa niyo, tagapamahala Wu? Alam mo ba kung sino siya? At balak mo pa siyang palayasin sa lungsod ng Jiang. Hindi ba isa lang siyang hamak na caregiver? Ang ginoong ito ay napakatapang ninyong tatlo na kalabanin ang ginoong ito. Bakit nakatayo lang kayo dyan? Kalad ka rin palabas ang tatlong ito. Maawa po kayo. Anong ginagawa nyo? Alice. Ang galing talaga ni Papa. Pero Ginoong Fu, bakit si tagapamahala Wu ay sumusunod sa iyo ng ganito? Sino ka ba talaga? Siguro ay natatakot sila na magkaroon ng masamang epekto kapag lumaki ang gulo. Total ay live broadcast ito, kaya pinalaya sila. Ang nangyari kanina ay isang maliit na bahagi lamang ng programa. Ngayon ay narito na tayo sa huling yugto, kung saan sasaksihan ng ating mga bata ang pagmamahala ng kanilang mga magulang. Sasaksihan ng pagmamahalan ni na Mama at Papa. Paano natin gagawin iyon? Paano po natin sasaksihan ang pagmamahalan ni na Mama at Papa? Narito na ang ating nakaka-excite na bahagi. Sino kaya ang magwawagi ng premyong 1,000,000 at 500,000 piso? Susunod, ay tawagin natin sa entablado ang pamilya ni Kian Duo-Duo. Ang gawa ng pamilya ni Kian Duo-Duo ay ang sama-samang paggawa ng dumplings. Nakakuha sila ng 1,000,000 at 200,000 boto mula sa online voting. Umaasa akong makakakuha kayo ng magandang resulta. Maraming salamat. Mangyaring magpahinga muna kayo ng saglit. Ngayon naman ay tawagin natin ang pamilya ni Shin Wonoo. Pamilya ni Shin Wonoo, ano ang inihanda ninyo? Ang aming team sa backstage ay hindi nakatanggap ng inyong gawa. Para patunayan ang pagmamahala ni na Papa at Mama. Ano ang dapat nating gawin? Paano ko masasaksihan ang pagmamahala ni na Papa at Mama? Hindi natin. Pwedeng biguin si Nuo. Hindi ba? Mahal, sa loob ng 7 taon na ito, mag-isa mong inalagaan ang ating anak. At maraming salamat sa pagtitiis mo. Mula ngayon, aalagaan ko na kayong mabuti ni Nuo. Pwede mo ba akong pakasalan? Si Fu Chen na ito, bakit bigla siyang nag-propose sa akin? Dahil lang kaya ito sa kompetisyon? Para makuha ang premyo? Oo, payag ako. Mahal na mahal siguro ni Papa si Mama, di ba? Sana talaga magkaayos na silang dalawa.
Ginoong Fu, maraming salamat sa araw na ito sa pagganap mo bilang ama para sa pag-record ng programang ito. Ngayong nakuha na natin ang premyo. Kahit magkano ang gusto mong hati, ayos lang sa akin. Master Fu, ngayong gabi na ang bisperas ng bagong taon. Ito na rin ang tanging pagkakataon para maligtas mo si Binibining Shi. Pero gusto pa rin kitang paalalahanan na kung gagamitin mo ang paraan ng pagsasama sa kama para iligtas si Binibining Shi, ang katawan mo ay malalagay sa matinding panganib at maari mo pa itong ikamatay. Wow, ang ganda naman ng bahay na ito. Mama, dito na lang kaya tayo tumira? Halika na! Ginoong Fu, sigurado ka ba na gusto ng production team na mag-shoot tayong 3 bilang pamilya para sa video ng bagong taon? Hindi ba masyadong nakakaabala ito sa'yo? Hinding-hindi. Sa nakalipas na 7 taon, mag-isa lang akong nagdiriwang ng bagong taon, kaya ang makasama kayong dalawa ay higit pa sa inaasahan ko. Halika, sabay na tayong umuwi. Kumain ka pa ng marami noo-noo. Heto, Mama. Si Yue, heto ang baso. Manigong bagong taon. Manigong bagong taon, cheers! Manigong bagong taon. Si Yue. Hiling ko ang mabuting kalusugan para sa inyo ni Noo-Noo. At sana ay humaba pa ang inyong buhay. Sana ay humaba rin ang buhay ni Papa. Manigong bagong taon. Manigong bagong taon, asawa ko. Master Fu, ngayong gabi ang bisperas ng bagong taon at ito na rin ang kaisa-isang pagkakataon mo para iligtas si Binibining Shi. Kung gagamitin mo ang paraan ng pagtatalik para iligtas si Binibining Shi, malubhang mapapinsala ang iyong katawan at maaari mo itong ikamatay. Patawad? Shiyu? Sana ay mapatawad mo ako sa paggamit ng ganitong paraan. Dahil ito lang ang tanging paraan para mailigtas kita. Nakakakita na ang mga mata ko. Lagot. Bakit ako uminom ng sobra kasama ang fuchen na iyon? Noo-noo, hindi ka na maihahatid ni Papa sa eskwelahan. Kailangang manatili ni Papa sa bahay para alagaan si Mama. Ipapahatid na lang kita sa driver sa eskwelahan, okay ba? Sige po, papasok na po ako sa eskwelahan. Paalam po, Papa.
Ginoong Fu. Kagabi. Fu Hanchuan. Pasensya na. Ako. Hindi ko yon sinasadya. Hindi ko alam kung sa anong paraan. Fu Hanchuan. Hindi kita kailanman mapapatawad at ayaw na kitang makita pa kailanman. Shi Yue. Shi Yue, kalimutan mo na ako. Sana ay maging ligtas ka at masaya. Ang huling bahagi. Ikaw ang sumulat. Happy New Year, asawa ko. Kalimutan na nating lahat. At magsimulang muli. Ng bagong buhay. Noo, bakit mo naisipang dalhin si Mama rito? Umuwi na tayo. Pero kailangang matapos dito ang takdang aralin na ibinigay ng guro. Tara na, Mama. Noo. Mama, halika rito. Ang huli, ikaw na ang magsulat nito. Magkakatotoo ang lahat. O-orderan kita ng burger para sa hapunan ng bisperas ng bagong taon sa susunod na taon. Sana ay maging matiwasay at ligtas ang mahal kong asawa at anak. Sana ay magkasama na tayo agad. Shi Yue, miss na kita. Naka-turtleneck na ako ngayon. Hindi na ako naka-Amerikana. Noo. Halika. Hindi na tayo pupunta rito uli. Naintindihan mo ba? Siguro ikaw ang asawa ni Master Fu na si Shi Yue. Master. Kami ni Fu Hanchuan. Ay wala na kaming ugnayan. Mukhang hindi talaga matiis ni Master Fu na sabihin sa iyo ang katotohanan. Ang katotohanan? Totoo? 7 taon na ang nakararaan. Dahil sa taglay na pambihirang katawan ni Master Fu, hindi na siya tatagal pa. At palagi siyang naghahanap ng isang pambihirang babae. Noong una, binalak niyang isakripisyo kayo para sa sarili niyang kapakanan. Pero hindi inaasahan na kinalaunan ay mas pinili niyang isuko ang sarili niyang buhay kaysa saktan kayo kahit katiting. Master, baka nagkakamali po kayo. Sa huli ay pinili niyang gamitin ang buhay ko para iligtas ang sarili niya. Hindi iyan totoo. Inisip niya na pagkatapos ninyong inumin ang pildorang guyuan, ay sabay kayong mabubuhay ng matagal. Pero sino ang mag-aakalang ang pildorang guyuan na iyon ay ginamit lang pala para lokohin siya? Master, ano ang sinasabi niyo? Maayos na ba ang pakiramdam niyo? Ano ang ibig ninyong sabihin? 7 taon na ang nakararaan. Para gamutin si Master Fu ay nagkaroon kayo ng malalang karamdaman. At para gumaling, kailangan itong gawin sa parehong paraan. Marahil itinadhana ng langit na ikaw at si Master Fu ay isa lang ang maaaring manatiling buhay. Sana kayong mag-ina ay makasama ko na agad. Si Shi Yue ay asawa ni Fu Hanchuan. Ngayong gabi, gusto kita. Fu Hanchuan. Hinding-hindi kita mapapatawad kailanman. Ayoko na kitang makita pa kailanman. Posible kaya na ang aksidenteng iyon ay ginawa ni Fu Hanchuan para gamutin ako. Kung ganoon, hindi kaya si Fu Hanchuan ay... Huwag ka nang umiyak, Mama. Mama, huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak, Mama. Huwag ka nang umiyak. Mama, huwag ka nang umiyak. Mama?
Huwag ka nang umiyak, Mama. Mama, huwag ka nang umiyak, Mama. Mama, huwag ka nang umiyak, Mama. Mama, huwag ka nang umiyak.